Hello, it's me again, Color Mix TV. Panibagong vlog, panibagong hamon na naman sa buhay. Good morning, good evening, good afternoon kung anong oras man ninyo ito mapanood. Ngayon, magkwentuhan lang muna tayo. Gusto ko muna i-refresh yung kaalaman ninyo tungkol po sa pintura. Kasi next week mag-umpisa na po ako sa tutorial tungkol po sa mga pintura, paano siya tinitimpla at paano siya dinidesign. Yan po ang goal ko next week, na makapag-vlog na, makapag-tutorial na tungkol po sa mga pintura. Yan po, sa nag-aabang dyan, sa nangungulit sa akin, sa mga kasamahan kong pintor, kung kailan ako mag-umpisa ng tutorial. Yan po, subaybayan nyo lang. Next week, sure na yan, umpisa na po tayo sa tutorial. Bago ko i-refresh yung nasa isip niyo, yung kaalaman ninyo, shout out muna sa mga solid supporters ko dyan, sa mga nag-aabang, lalo na sa mga nag-DIY, sa mga kasamahan kong pintor, color technician, paint mixer. Shout out sa inyo. Nagmi-message po ako sa inyo, nag-reply po ako sa messenger nyo, yung nagtanong po, lalo na po sa mga didmat effect. Yan po, puntahan nyo lang po yung message ko. Yan, shout out sa inyo, shout out din sa lahat ng mga solid supporters. Yan po. Ngayon, i-refresh ko ang kaalaman ninyo tungkol po sa pintura. Basta mag-umpisa po, basta light color po yung itimpla natin, lalo na sa mga nag-DIY, so sa mga baguhan. Basta light color po yung timplahin natin, anong klase man siyang pintura. Yung main base natin talaga is white. Yan, tama yung narinig nyo. Basta magtimpla po tayo or magmix po tayo ng light color, yung main base natin white talaga. Yan, tama, white talaga. Tapos sa mga dark color din, dapat yung main base natin is clear. Kahit anong klase man siyang pintura, kahit anong brand, anong klase, ganun pa rin yung kalalabasan. Basta dark color. Mag-umpisa po tayo sa clear matte, clear semi-gloss, clear gloss. Yon, kahit anong klaseng clear siya, basta kung anong gusto niyo na clear, yon, basta clear talaga tayo mag-umpisa. Sa pagtitimpla naman, lalo na sa mga baguhan, lalo na sa mga first timer na mixer, dahan-dahan na po tayo sa pagpatak ng mga pangulay. Kasi hindi natin, lalo na kung hindi natin alam yung karakteristik ng pangulay, kung ano ang kinalalabasan niya, kung pagpatak ng, kung paglagay mong ganyan kulay, ano ang kalalabasan. Yan, dahan-dahan lang po tayo hanggang makuha natin yung kulay na gusto natin. Yan, ganun lang po, ganun lang yung po ang i-refresh ko sa inyo kung paano ba siya tinitimpla. Dahan-dahan lang po tayo hanggang makuha yung gusto natin kulay. Yan po, sa mga, lalo na sa mga baguhan dyan, at sa mga baguhan na paint mixer, at sa mga baguhan na pintor, dahan-dahan lang po tayo. Kunting patak lang, hindi naman tayo nagmamadali. Yan po, hindi naman siya paligsahan na kailangan talagang bilisan. Dahan-dahan lang po tayo, kasi sayang naman kung hindi natin, kung malayo sa gusto natin na kulay yung tinitimpla natin. Yan po, yan lang po ang i-refresh ko. At sa pa po, kuhan ko po konting idea din po sa inyo. Ano ba yung kasi may nagtatanong po talaga, ano ba yung mga single component na pintura at saka double component na pintura. Yan po, salamat po sa katanungan dyan sa pinasamahan kong pintor. Ipaliwanag ko sa inyo po ano po yung single component. Yung single component po na pintura, yun po ay walang mga catalyst. Diretso lang po siya tinat, yung tinitimpla. Katulad po ng mga lacquer paint, automotive lacquer paint, yung mga enamel, thinner lang po siya, wala po siyang catalyst. Yan po ang mga single component na pintura. Yan. Sunod naman po, ano po yung double component? Yung double component po, yun po ang may catalyst na mga pintura. Kagaya ng mga, dito sa amin, yung acrylic paint, may catalyst yan. Yan ang double component. Kuan po siya,
double component kasi may catalyst po siya or hardener. Yun po, polyurethane po. Yan po ang tinatawag na double component kasi may catalyst po siya. Saka yung epoxy paint po, may hardener po siya at saka epoxy thinner. Yan po ang mga double component po. Yan po. At sa kuhan ko na lang po, ano ba yung i-advise ko lang po sa inyo. Basta kung mag-spray man kayo, mamintura kung anong mga pinipinturahan ninyo, basta kung anong chemicals ang ginagamit ninyo, kung anong pintura ang ginagamit ninyo. Example kung automotive lacquer at paint po, syempre yung thinner natin gagamitin po, lacquer thinner talaga. Hindi na tayo gagamit ng ibang thinner. Kailangan talaga natin yung lacquer thinner lang talaga. Kuha niya ng fix niya sa automotive lacquer paint. Kasi wag na tayong gagamit ng ibang thinner na hindi naman siya pwedeng gamitin. Oo, mahahalo siya, mapintura siya, pero hindi natin alam yung ka-strong niya sa pintura, kung kakapit pa siya talaga doon sa ina-apply ninyo. Tsaka po, pag gumamit na rin tayo ng epoxy paint, yung iba kasi gumagamit ng ibang pwede na lagyan ng acrylic thinner or gasolina. Yun po, yung epoxy paint po, may correspondent po talaga siya na epoxy thinner. Huwag na po tayong gagamit ng iba. Huwag po na tayong, yung nasa mentality natin, yung pwede yan, pwede talaga yan. Hindi natin alam kung ilang buwan lang siya, ilang araw, ilang buwan, matutuklap din siya. Hindi siya katulad na yung anong ginamit mo na pintura, yung ganon din yung thinner ginagamit, yun talaga yung fit sa mga kuan. Standard lang po tayo, hindi na tayo mag magic pa sa kung pwede man or hindi. Basta kayo na yung matagal na sa paint industry, alam nyo na hindi na natin i-magic pa. Kawawa din yung mga tao na pag hindi standard talaga yung ginagamit nyo. Yan po yung advice ko lang sa inyo. At sana po sa nagtatanong, sana po may nakuha yung idea or sa nag-abang sa mga video ko. Sana po may natutunan kayo. At salamat po. Ayan po. Next week umpisa na po tayo. Abangan nyo lang yung tutorial ko. Salamat po sa inyo. Happy holiday. Enjoy your day at God bless. Thank you.